Buenos dias, buenas tardes, buenas noches mga amigos, mga amigas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Pag-usapan ngayon natin yung mainit na issue kahapon. Ito ay tungkol sa isang librong pinamagatang Ang Isang Kaibigan. Tama ba? Isang Kaibigan. At marami pong mga komentaryong lumabas dito at marami ding mga katanungan na ibinato sa akin ng aking mga subscribers at mga viewers dito sa aking YouTube channel na Attorney Rene Bueno. So, ang maraming tanong na aking natanggap kahapon ay kung pwede daw bang ireklamo ang isang opisyal ng gobyerno na kung saan nag-publish ng isang libro na kinopya lamang sa isang original na obra na ginawa ng isang foreign national. Alam nyo yung pagkopya ng isang original work, no? Katulad ng pagsusulat ng isang libro, ay isang paglabag sa batas na kung saan ang isang protected material ay hindi mo pwedeng kopyahin o gamitin at isa publiko ng walang pahintulot, walang express permission from the original author of the book. Sapagkat yan po ay binibigyan ng proteksyon sa ilalim ng ating intellectual property law. Hindi lang dito sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa yan. Protektado yung copyright na yan. Ang copyright ay pwedeng tungkol sa isang librong isinulat ng original author. Pwedeng yan ay tungkol din sa isang musikang kinompose ng isang musical composer katulad ni Vic Soto yung sa Itbulaga. Pwede din yan na tungkol sa isang painting na iyong dinrawing. No? Copyright din yan. At pwede din tungkol sa isang pelikula na gawa ng isang producer o ng isang artista at tapos isinapubliko mo uli. Katulad ng FPJ Ang Provinciano or kayang FPJ Batang Quiapo. Yan po ay isa sa buhay uli sa ating telebisyon dahil meron yung pahintulot or express permission ng producer o yung original na author niyan. No, kaya nakukuha ni Coco Martin na ipalabas yan muli sa TV. May pahintulot yan ng heirs of Fernando Po Jr. O kaya isang software work, no? Isa kang software engineer, gumawa ka ng isang software, ng isang programa, hindi mo pwedeng kopyahin yan basta-basta na walang pahintulot ng original author dahil kung iyan ay gagawin mong kopyahin at hindi ka nakakuha ng permission, ikaw po ay naharap sa isang kasong kung tawagin natin ay infringement of copyright. Medyo ano yan, komplikadong kaso, masyadong complex kasi sa sitwasyon na ito na tinatanong sa atin ng ating mga subscribers at viewers, ang involved sa pangongopya ay isang ahensya ng gobyerno. At ang pinagbibintangan na nangopya at author ng librong Isang Kaibigan ay ang ating Vice Presidente. Pero kung bubusisiin natin, kung isang ordinaryong tao ang nangopya ng isang protected material katulad ng OLI, madaling sabihin na sige, makakasuhan natin yan ng infringement of copyright. Pero kung ang isang tao ay isang opisyal ng gobyerno, katulad sa kaso na to, halimbawa, kung talagang napatunayan ng nangopya si Vice, pero hanggang sa ngayon, hindi pa natin pwedeng sabihin na nangopya yan, ha? Dahil wala pa namang sapat na ebidensya na ipinipresenta sa hukuman kung sakali magkaroon ng reklamo. So, kung isang opisyal ng gobyerno ang nangopya, so masyadong complex yan at medyo komplikado yung sitwasyon. Sapagkat papasok dito sa depensa, kung sakasakaling ang makakasuhan yan, magkaroon ng reklamo, ang unang-unang depensa lang naman ng Office of the Vice President o ng Vice Presidente is the non-suability of the state. Yung non-suability of the state, isa po yung legal na doktrina sa ilalim ng ating saligang batas na kung saan hindi mo basta-basta madedemanda ang isang opisyal ng gobyerno, lalong-lalo na ang kanyang ginawa ay tungkol sa or ayon sa kanyang katungkulan na sinumpaan. So, kung gano'n na mangyayari, so definitely madidismiss lang yung kaso sapagkat in accordance with the non-suability doctrine
na nakasaad sa ating konstitusyon. Kasi nga, hindi pinapayagan yung mga ganyan dahil istorbo lamang yan, dahil yan ay medyo maantala lamang yung pag-discharge ng official functions ng isang ahensya kung siya ay malalagay sa katakot-takot na reklamo na pinagbibintangan siya na gumawa ng isang bagay na hindi naayon sa kanyang katungkulan. So kadalasan yan dinidismiss. Pero ito ang isang issue sapagkat kung ini-invoke nga ng isang opisyal ng gobyerno yung legal doctrine ng non-subability of the state, ay meron pong exemption to the rule yan. Kung mapapatunayan na personal na ginamit ng isang opisyal ng gobyerno ang pagpapalabas ng isang libro para i-promote ang kanyang personal na interest. Like for instance, may binabalak siyang tumakbo sa isang mataas na posisyon at ginamit niya tong isang libro na kinopya niya sa isang kilalang author na libro at medyo tinwist lang ng konti ang konsepto or ang istorya at ayun ay inilabas niya at lumalabas sa investigasyon na personal interest upang i-promote ang kanyang sariling programa upang makamtan ang kanyang minimithing mas mataas na posisyon sa gobyerno. Yan yung exemption to the rule, kapag personal interest. At tapos napatunayan din na merong malicious intent on the part of the author of the book who just copied it from the works of another person. So kapag napatunayan din na may malicious intent dito, papasok yung exemption to the rule on the non-subability of the state, yung doktrina na yan. At kapag napatunayan din na ikaw ay naging dahilan upang magkaroon ng financial, mga damages on the part of the original author, dahil sa pag-publish mo ng libro na to at libreng pinamigay mo sa mga tao, napahamak yung kanyang financial situation sapagkat sa parte niya, original work niya to, protected material to under the intellectual property law, tapos binebenta niya to, tapos nagpalabas ka ng isang libro na kopyang-kopya o kung hindi man kopyang-kopya, very similar ang concept doon sa original work. At definitely magkakaroon ng prejudice on the part of the original author of the book because yung income niya naapektuhan. So pwede niyang kasuhan yung nangungopya ng kanyang obra. So yan po yan. Yan po ang tungkol sa infringement of copyright na mainit na pinag-uusapan ngayon sa ating mga different social media platforms. Kaya ingat po kayo kung kayo po ay nagbabalak na magsulat ng isang artikulo, ng isang libro, mag-compose ng isang kanta, mag-drawing ng isang painting, at gumawa ng isang software, ay kayo po ay mag-ingat na ang inyong pong ginagawang isang komposisyon ng musika or isang libro ay hindi nyo po kinopya sa gawa ng ibang tao na mayroong protected material doon sa katulad nga ng libro, ng kanta, ng painting at ng isang software. So sapagkat kayo po ay maharap sa isang kaso, whether you are a private person o private citizen or isa kayong government official at kayo ay napatunayan na you did that work beyond the scope of your duties at kaya ay personal nyong pinopromote yung inyong personal na agenda at ginamit ninyo ang pondo ng bayan upang maipromote ang inyong personal na interest sapagkat kayo po ay merong minimithing iba pang mas maganda at mas mataas na posisyon sa ating pamahalaan. Medyo mag-iingat po tayo sa ganyan kasi pag tayo na pagbintangan, istorbo din yan sa pag-discharge ng ating function ng ating opisina. Kaya upang maiwasan yan, ay personal ninyong busisiin yung gawa o yung mga nirekomenda sa inyo ng inyong yung mga assistant niyo, yung inyong mga empleyado na inyong inatasan upang mag-research sa paggawa ng isang libro dahil kayo ang mapapahamak. Siyempre, yung head of the agency ang mapapahamak dito kapag napatunayan na isang nilikhang libro ay hango lamang sa isang obra
na matagal ng panahon na nagsisirculate sa ating mga paaralan, sa mga libraries. So, mahaharap kayo sa isang reklamo at na maaantala ang pag-discharge mo ng iyong function sa iyong opisina. So, hanggang dito na lamang po, no? At antabayan na natin yung magiging development dito sa isang kaibigan at sa pinagkopyahan allegedly na librong pinamagatang Oli. So, huwag po ninyong kalimutan na mag-like, mag-subscribe at mag-share nitong aking episode na to sa inyong mga kaibigan, no? At para naman sila ay meron din namang matutunan dito sa ating mga ipinalalabas sa ating YouTube channel. So hanggang dito na lamang po, ito muli ang inyong lingkod, si Atty. Rene Bueno.